Sir, good day. Ako dahil ayon si Del Rosario, Student Councilor. Natadali ka ron to, provide some space para sa inyong since sa inyong mga problems hadas ka ng irregular student. So sir, kung ano ka sa this, kumusta ka? For now, I'm okay and sa akin lang makapil ko kakapoy since time responsibilities and as of the moment ako po yung ginahimong ka ng mga part-time job every night and kanlawo na kumakauli and makapil ako kakapoy every morning tapos pero worth it nun kay akong kakapoy na naman ko yung suklit or balas nga bayad So basically, kung ano sir, working student. So sa inyong family sir, kumusta? okay lang man pero na-disappoint lang ko or ano lang sila parang malapang lain ako sa some part kay when I asked for a money for tuition fee na ako kumbaga ilahang ginasalig ng kong pamilya as kay secretary mo ano pa kay sweldo nila so karang sweldo na lang yung mga yan so di naman po ako kaya nga mabayad akong sweldo kay gamayran siya nga amount and then although ingato nagreklamo mo ko sila naghatag mo ko sila pero gamay lang hindi pinatukan and then gina-push ko nila nga mag-apply yung mga scholarship para daw din sila malis na although obligations na nila mag-miss ko na ako pero ginahingon na po ako ng part na karang mag-apply yung mga scholarship para po na i-support sa pahang So sa since barangay secretary ka, kung sa po ang usahay mga challenges and mga along the way since working student ka, estudyante ka, okay, so sa pamilya, then sa barangay sa dako mo lang yun. Yeah. Ako ang struggles dyan nga ma-encounter kaya ka ng ano mang good ang sa tanan nga sa council sa SK ang pinakadaling trabaho ang SK secretary since sa tanan sa document di ko pati sa field karang implementation na po siya although dili siya obliged pero ako man gud nga pagkatao ka lang dili ko masatisfy sa trabaho if wala ko dito sa wala akong presence dito sa implementation kung dili man ako lang mahimo sa council sa skilahan ba sa barangay kailangan ako mag-show up kailangan ako ipakita ako ang physical presence para makita sa tao na kaganahin mo dili lang ka ng appointed SK secretary na ganin ka pero wala kaganahin mo pero behind that kanang pag-show up na ko nadya ko may struggle sa pag-inom sa mga documents like mga requirements na mo nga ginapasa sa DFLG, sa LIDO o sa NYC kay ako mong good SK secretary ko pero wala ko kaaging seminar as secretary wala ko background as secretary wala ko kanang lodyo ko kaaging workshop kung paano maging mga resolution maging ordinance mo na ano ko karang na shock with ko nga ay inganin di ay pero moto nag self practice ko kung saan ako ni paghimo tapos kanang mapansin na po ako sa council na exploited kay tungod kaya hindi mo gusto nga mabahayin mo ang council or mabahayin ang barangay sa daan SK sa mga uban nga SK council kay sa uban nga barangay kay tungod kami mo ang barangay sa daan ang isa sa mga pinakadako funds so kailangan nga ipakita na mga transparency job po na so mo to ginhimo ko siya paraan although para maliit na may klasa tapos student ko tapos gusto kayo ba i-comply ko ng mga requirements i-comply ang mga requirements nga kanang wala ko kabalo nga na ano yung requirements sa ko lang sa paghimo so ko grabe ang struggles tapos kanang sa balay usahay din ako makapakita sa balay mauli na ako dito matulog itong kanang
na ko ganahin mo sa SK. So pagkahuman, halimbawa na po event sa school, so kailangan ko na po ano for preparation, like kapag bootcamp, so gabihin ng makauli. So akong mama, akong pamilya, dili ko sila mag-reklamo sa akong ganyan ako din mauli. So gina-explain ko na kung nag-prepare me for bootcamp or nag-prepare me for that implementation. That's why ma-proud ko sa akong family kaya wala ko nila ginastrictuhan sa akong oras sa akong nga dapat nakauli na kanya. Kaya ginatagaan ko nila freedom ba enjoy ko sa akong life as well as nag-work ko for SK Secretary and this is So, sa imong pag-eskwela ko, kumusta? Like since sa imong secretary ka, anak-anak ko yung mga ginagawa. Sa pag-eskwela, kumusta? actually, module ng pinaka-listen na ako ng part kay since irregular ko tapos na ako yung responsibilities but ginahimuan ako paraan para makakope up ko like yan nga okay kaya nga subject focusan ko niya na like tanang mga subject kailangan focusan pero na-adject labi na major pero kailangan dyan ako tagaan o kanang focus especially sa mga major subjects pero sa mga minor naman I'm confidently makainin dyan ko nag-excel ko sa mga minor pero di na ako sure sa major kay murag pigano kay hindi man sa magsakunan ako pero lisod lang yun siya tagaan ko full time din pero as a student po nga irregular tapos na responsibility sa balay sa community sa school kanang mag-listen ako mag-manage akong time since ako nga pagkatao kanang gina-priority na akong mental health ginakat na ko itong mga bagay na makakos ako o stress mo nang itong time nga na ako sa Notre-Dame isa sa academics na nag-stress ako that's why tapos di ba naging family problem financial gikat ako ng academics para makatanan nga like makatutong financial burden ako that's why gikat ko nag-stop school that time and then gina-motivate ako ng sarili nga gina-sugarcoat ako pangita ko ako ba ganyan wala mag-graduate pero successful una ako ang mga linyahan sa una and then ko maybe education is not for me pero then na-realize na to kailangan dyan din ako mag-school kailangan ako na imakuman that's why itong pag-open ni Ma'am Yula sa ako Chan, open ka ang second semester enrollment so wala ko nagtuduhan pa-enroll din ko nag-apply ko sa mga requirements para makaskwell ako and then mulang to kaya murag na lang po sa akong sarili nga namagod ko sa kanang ako sa akong sarili na ako'y kanang murag disadvantage ko sa akong sarili kaya mag-decide dahil ko ora-ora na wala yun ako ginaisipan itong pag-undang ko sa wala ako itong iisipan one day lang itong bisa na wala ako magsulod tapos kanang nga na ba mo nang malislan ko sa akong sarili pero wala akong gina-try baguhon sa akong sarili bili ako para mag-decide dahil nga wala pa ginaisipan pero although nag-struggles ko pero ginatry na ako sa sarili na while struggling sa academics maging happy ako sa akong sarili So, daghan ka na-present ng problem sa inyo like first sa pagpalan sa time sa estudyante ka, nagtrabaho ka then nagtrabaho ko na karoon ng kailangan magtrabaho then estudyante ka, anak ka, insulong ka so para sa inyo, kung kaya ang pananaw ninyo mabali na tumawag para at least matagaan na itong pagtagaan ng mga problems ninyo as someone nga daghan og social role kanang
siguro ano lang, kanang kung unnecessary pa ba or dili man sa necessary, if dili man na habawa, dili important kayo akong pag-show up or akong presence diri nga na time. So tapos diri na area kailangan yun na ako na mapakita, kailangan ako presence, kailangan ako imo ako. So i-priority ko tong mas importante. Pero if makaya naman ako nga kanang isabay ang dalawa, no? Kay naman yung times na kailangan natin isabay ang dalawa ka trabaho. So kailangan ko isabay, and then naisip na pala akong solution na is ganang dili avoid procrastination ko. Like dili ko mag-procrastinate kay mo dyan ang problem sa ko, like man na may parang hilig ko o ganang sige tao ka na Parang last minute. may hanap doon. Kaya kanang mo na akong hilig kay di na ako magawa sa ko ang mga nindot nga idea if ka madali-dali na. Creative juices. Pero kapag dugay pa nga tayo wala ko igana, pero wala akong ginabago ko sa sarili ko, parang iwasan maging procrastinate, and then i-manage ang time jud. Like ako magud kapag makahiga ko mapanay na ginang tulog kay wala dyan ako ginaabusan akong sarili nga if trabaho na, if nakoy time matulog it ba. And then kapag stressful ko sa sa academics, sa trabaho, ako ang coping mechanism dyan is matulog or magkamo. Then, it's also a good thing kung makabalo ka sa mga pamaagi since ang problema nga, generally, ang problem with kaya pagkahanit siya tayo. And it's also good nga na, okay, panahon ba, para lang sa mga, wala itong ginatawag na self-care. So, it also shows na, isa sa kalagaling ng problems, mga nakita po, since you all have, you have a lot of roles nga ginahatin every day. Yet they still show up. It's a good thing. Kasi it shows a character ba na uy, maybe in the future kung man ako mag-eskwela, kung man ako mag-SK secretary na ako, I'll have the character ba na bisan ko mag-professional ko sa sunod ako mag-eskwela kay kabalo na ka. Kaya kinahanglan yun nga when want to accomplish things, kinahanglan nga we'll do it one at a time. And when we do it one at a time, mas efficient ang trabaho. So, even sa problems, sa solutions ngayon ihana, kung sa kaya pwede niyo mabuhat, nato mabuhat, sa siguro ako pwede mabuhat para matabangan ka sa mga pag-procrastinate or sa mga problems sa mga eskwela, since kapoy nun yun, ayun ang kapoy yun. Siguro ako ang mabuhat na pag-aral naman sa akong mga problemas nga problema na istorya karon or sa akong mga struggles na naingon sa imong today. Siguro alam ko yung motivation. Kay ang kulang lang ko sa ko is mga motivations, mga support gikan sa akong friends, sa akong family. Wala dyan ako kulang. Alam mo, kaya na ko, pero kulang lang ko ka ng push ba sa akong mga friends or sa akong family. Ganawat ko sa akong sarili na kaya ba na ako. Wala akong gusto karon, motivation and kanang support message nga nag-support sa ako, support system nga mag-push ako nga kaya na ko tanan, ma-accomplish na lang ako tanan, and then malakas na lang ako. Wala dyan akong need ka. Although as of the moment, hindi na dyan ako need of financial or something para maka-up na ko ang mga problems. But wala dito, mga message na mag-motivate sa akin. Kasi actually, when I heard of your name, Kier Caruso, makita din ako as someone nga kaya niya dahil mo na yung sarili. Kasi, sa kadagan, I know, like, we know each other for quite some time. Then, I see you as someone na
you can combat your problem just by your personality. And I can say na mawala siya kung pinaka-the best na quality as not just a person but as well as an active human being. We do not treat ourselves as robots. We also understand na mga weaknesses, na rin ay mga panahon na sa kadaghaning trabaho ko mas piliyon na ito magpakaway sa kasi we know nga kaya na. I can say that you're very good you're very much good in handling yourself and that is your strength. Maging na siya yung strength. Then, you have encountered a lot. You've encountered a lot. And it's good kasi you understand your privilege, you understand kung asa ka naikan, you understand kung sa mga strength. Kasi sometimes, ang problema man dun sa mga person, mga human beings, we tend to present ourselves na kaya na to tanan. And sa akin, people would see yung hindi ka papuyo. Pero, seeing in your story, hearing from your story, I realize ay isa talaga ka good as a person. Again, panahon ng kapulit ka, again, panahon na kailangan i-improve. So, nako ba kayo kung ba nga? That's very easy. Ano lang, someone may disability, isa na sa reason niya no, na yung mga times nga ma-surrender, na yung mga times nga mag-decide ko nga, kaya kasi maulawan ko, mas ma-discriminate ko, ito mo, na ako yung situation, or na ako yung disability niya. Pero, mo po lang isa sa mga reason nga nung kailangan i-redeem akong sarili sa mga tao na really, it's not all about my disability. Kanang dili na ko kayahin mo na isa kanila. Walang gusto na ko ipakita sa mga tao na nag-down sa ko or karang nag-question pa gano'n about sa ko, kaya ba rin mo, anakay man. So, moto, gusto na ko i-redeem sila, gusto ko i-redeem na ang sarili na kaya na ako. Although, kaya gina ako mag-fun run or kaya gina ako walking and jogging 15 kilometers kaya mga trabahoon sa SK labi na kailangan. And gusto ko na kung dili mag-end ako ang pagiging leader karong election. Gusto na muna ang something na maka-proud sa akong sarili and akong family ma-proud sa ko and muna po na rason nga nung ginatagaan ko freedom sa akong family ginto gina-develop din ako ng akong sarili na pagiging leader, pagiging isa ka tao. Then sa kuan ka ganun you have to redeem yourself. I can say you already redeem yourself. Kasi looking, I don't know if you have your disability, yet ang mga tao, if they have disability, they would say na baldan na sila kaya mag-accomplish mo. But you as a person, despite of your disability, you still choose to find your purpose. And I can say you're very much, you already mastered your purpose to serve. Kasi leadership is a gift, and you have it. Kasi not everyone have that initiative to serve na sa pagkakata. Kasi kung ikaw nga may disability, kaya niyo. How about more sa mga wala nila ginagawa. So I can say nga, you don't pressure yourself to redeem yourself because you already did. Thank you for opening up. That's a very brave of you. That's a very brave part of you. Kasi not everyone can open that up. Kasi people see you as a very good person. Wala sila kabalungan natin na thank you so much for that. So is there any more? Ano ba kailangan mo? Wala na. Akong hashtag lang is, I have this ability. You have this ability. So, let's see each other soon. If, let's kumusta ka ulit. Kasi